Kung makikita mo, ang dami kong books, ayan no. Pero sa totoo lang, yung nasa taas, hindi ko pa yan, hindi yan yung sineperate ko na hindi align sa goal ko ngayon. Yung nasa baba, yun yung mga gusto kong basahin ngayon na mga books, motivational books, para align siya, pasok sa pangangailangan ko sa ginagawa ko ngayon. Hindi lahat ng motivational books na meron ka o binabasa mo ay para sa'yo. So, ang vlog na ito ay paano ka pipili ng book na babasahin mo para align ngayon sa pangarap mo. Ito ang one tip na pwede mong magamit para paano mo pipiliin yung isang motivational book para mas malinaw, mas align dun sa ginagawa mong pinagkakaabalan mong business o career. So kung ngayon lang tayo nagkita, ako si Joyly Luis, isang ordinaryong empleyado pero may extraordinaryong pangarap sa buhay at para sa pamilya. Dati, ang pagbabasa ko ang paniniwala ko sa pagbili ng mga books, personal development book, motivational book, ay kung makikita mo, ang dami kong books, ayan no. Pero sa totoo lang, yung nasa taas, hindi ko pa yan, hindi yan yung sineperate ko na hindi align sa goal ko ngayon. Yung nasa baba, yun yung mga gusto kong basahin ngayon na mga books, motivational books, para align siya, pasok sa pangangailangan ko sa ginagawa ko ngayon. Ngayon, ang naging problema ko dyan ay parang ang bigat sa pakiramdam. Na parang, syempre may mga ideas sila or mga experience sa mga yan, sa mga books na yan, na hindi siya, parang sabi ko hindi akma sa akin. And ang naging solusyon dyan sa akin noon ay tinigil kong magbasa. Along the way, ayoko nang magbasa, kako. Until ang transformation ko, sabi ko, a-attend ako ng mga webinars or courses sa pangangailangan ko lang, and sabi ko, Filipino lang, kasi mas magkakaintindihan kami, mas maipapaliwanag kasi meron nun mga courses na pinasukan ko na parang hindi ko makuha mag-grasp, maliban sa communication barrier, yun atang pang pinakarason ko. And along the way, meron akong nakuhang isang or na-attendan na isang course at naging mentor ko siya. Paano ako nakabalik sa pagbabasa ng mga books, no? Until meron siyang tanong na ibibigay ko rin sa'yo para mas maging align lahat ng mga courses or mga books na babasahin mo. Yun yung na-discover ko. And that one tip is, dapat ka may clarity. Unang-una is clarity of what is really your goal sa life. Kung ang goal mo ay 1 million this year, sales, or your papasukin mo ay magbe-business ka, magkakaroon ka ng side business bilang isang empleyado, specifically dapat alam mo, specific dapat yung gusto mong gawin. Ngayon, clear dapat. Ang tanong mo sa sarili mo ay, what do I want? Ano ba ang gusto ko talaga sa buhay? And it will lead you to your goals. Now, what you're going to do is you write your goals. Ngayon, pag maayos na yung mga goals mo, doon mo makikita kasi kailangan mong isulat. Para makuha mo, kasi pag dito lang, parang hindi siya malinaw. Isusulat mo siya. Habang binabasa mo siya, sulat ka lang ng sulat everyday. Dagdag mo lang, isulat mo lang, magpa-pile up yan. The bigger, the better. Yung parang mga imposible, isulat mo lang. Ngayon, pag nabasa mo siya, magpili ka ng 3 goals at na gusto mong i-resolve this year or this month na gusto mong makuha siya. And then, that's the time na, syempre maghahanap ka ng solution. If you want to have a digital business, ngayon, maghahanap ka na ngayon ng mga books na pupuntiryahin yang
digital business mo. Kung gusto mong rentals or mga real estate, pupuntiryahin niya. Ibig sabihin, yung inaaral mo everyday is para talaga dun sa goal mo. Hindi ka topsy-turvy na o nag-motivate ka, pero hindi naman siya nag-grasp or hindi man lang nakatulong yun sa'yo dun sa goal mo. Parang after mong basahin, empty ka pa rin. Naniniwala kasi ako na ang kalaban natin dito is you have the money pero buy ka lang ng buy ng mga books, tapos hindi siya align dun sa gusto mo. Tapos ang magiging result nun is titigil ka na lang, ayaw mo na lang. Kasi sabi nila kailangan mong magbasa, 'di ba? To refine your knowledge. Pero what happened is that kung hindi align, hindi mo na siya babasahin kasi parang kang hindi mo naman siya nagagawa, hindi mo siya na-actionan. So, ang gagawin mo ngayon, isulat mo yung goal mo and then it will make you clear and that's it. So, yun lang. Sana may natutunan ka sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. See you po on my next vlog. Paalam!